Kung may labanan sa pagitan ng isang buong unit ng sundalong Russian at isang robot lang ng Ukraine, natural lang na isipin ng karamihan kung sino ang mananalo. Siyempre, iisipin mo agad na lamang ang Russia. Marami sila. Kahit may ilang casualty, parang malinaw na lamang sila sa dami. Total matagal nang kilala ang Russia sa isang bagay, numbers game. Mas marami ang sundalo, mas malaki ang unit, mas makapal ang puwersa. Yan ang matagal nilang naging advantage. Pero kung may isang bagay na paulit-ulit ng pinapatunayan ng Ukraine sa buong Ukraine War, yun na ito. Hindi marunong gamitin ng Russia ang dami nila. At dito mo na siguro nahuhulaan kung saan papunta ang kwento. Hindi nanalo ang Russian unit. Sa halip, isang robot lang ng Ukraine ang literal na nagbura sa buong unit. Isang pangyayaring nagdulot ng matinding losses, matinding kahihiyan at panibagong tanong kay Vladimir Putin kung paano niya hinayaang mangyari ito. Mas mahalaga pa, ipinakita nito kung gaanong kalayo na ang inabot ng ground-based robot technology ng Ukraine. Sa mundo ng digmaan, mas lamang ang madiskarte. Pero ang tanong ngayon, gaano katindi ang sinapit ng mga Ruso sa isang robot lang? At yan ang ating aalamin. Pero bago natin ipagpatuloy, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong January 7, iniulat ng United 24 Media ang isang kakaibang operasyon na isinagawa ng NC-13 Robotic Strike Company ng 3rd Army Corps ng Ukraine. Ang operasyon ay may codename na Alphabet. Sa operasyon na ito, isang unmanned ground robot lang ang ipinadala papunta sa isang Russian position. Pero hindi ito ordinaryong robot, punong-puno ito ng anti-tank mines. Isang robot, isang target at malalang resulta. Nang makarating ang robot sa posisyon ng Russia, sunod-sunod na sumabog ang mga mina at naubos ang karamihan ng mga nakapwesto roong sundalo. Pagkatapos nito, simple na lang ang ginawa ng Ukraine. Nagpadala ng infantry para isecure ang lugar. Tapos na ang laban bago pa man makabawi ang Russia. Ang mas masaklap, hindi nakita ng Russian unit ang paparating na peligro. Wala silang ideya na may robot na may dalang eksplosibo na papalapit na pala sa kanila. Ngayon alam na nila. At alam na rin nilang may bago na silang problema sa frontline. Nag-post ang 3rd Army Corps sa Telegram para ipaliwanag ang ginawa nilang operasyon. Kasabay ng paglabas ng video na nagpapakita kung paano ito planado at isinagawa. Ayon sa 3rd Army Corps nang ipakilala nila ang video, this is footage of a successful operation by the fighters of the 3rd Army Corps as a result of which the enemy group was destroyed and our infantry occupied the liberated area. Dagdag pa ng Corps, ayon pa rin sa kanilang pahayag, despite the difficult terrain and attempts to defeat it by enemy FPVs, the professional GRC operators traveled 20 kilometers and delivered 12 mines directly to the shelter with the occupiers. Ang GRC o Ground Robotic Complex ay tawag ng Ukraine sa kanilang unmanned ground vehicles, mga robot na kayang gumalaw sa lupa nang walang sakay na tao. At malinaw ang mensaheng ipinapadala ng operasyong ito. Naresolba na ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking problema ng ground robots. Hindi lang basta gumalaw ang robot. Naglakbay ito ng 20 kilometers o humigit kumulang 12.4 miles sa magaspang at mahirap na terrain. Habang may bitbit na 12 mabibigat na anti-tank mines. Hindi pa malinaw kung alin ang mas kahanga-hanga. Ang stealth capability ng robot o ang kawalan ng kakayahan ng Russia na mapansin ang isang malaking gumagalaw na makina sa lupa. Pero sa totoo lang, hindi na mahalaga. Dahil ang resulta ay malinaw. May bagong strategy na ngayon ang Ukraine laban sa mga Russian forces na nagtatago, nagkukuta at hindi na nagbabantay sa paligid. At sa modernong digmaan, kahit isang robot lang, kapag ginamit ng tama, pwedeng magpabagsak ng isang buong unit. Sa kabila nito, ang video na yon na ibinahagi rin ng Pravda ay hindi basta simpleng footage lang. Isa itong pangmalakasang eksena na talagang dinisenyo para iparamdam ang impact ng nangyari. Sakto ang music choice. Ang buong video ay sinabayan ng kantang Thunderstruck ng AC/DC. Kaya mula pa lang sa unang segundo, ramdam mo na agad ang bigat ng operasyon. Nagsisimula ito sa eksaktong sandali kung kailan naabot ng ground robot ng Ukraine ang target nito at sumabog. Mula roon ipinapakita ang mga eksenang tila backstory ng buong atake. Makikita ang mga miyembro ng NC-13 Robotic Strike Company habang inihahanda ang mga anti-tank mines. Ikinakarga ang mga ito at maingat na inaayos ang robot bago ito ilunsad. May mga kuha rin na nagbibigay ng ideya kung paano kinokontrol ang robot.
Sa isang nakatagong lokasyon, makikita ang isang kumpletong computer-based setup kung saan ginagabayan ng mga operator ang robot papunta mismo sa Russian position. Hindi lang yon. May footage din mula sa mismong perspective ng ground robot, pati na rin aerial view ng buong strike na malinaw nakuha ng isang reconnaissance drone. Kapansin-pansin din na ang drone ay kinokontrol gamit ang isang controller na kahawig ng pang-video game. At dito lalong nagiging interesante ang lahat. Ipinapakita nito na ginawang sobrang user-friendly ng Ukraine ang kahit pinaka-advanced nilang military robots. Sa puntong kahit isang ordinaryong Call of Duty player, malamang ay mabilis na maiintindihan kung paano ito gamitin kapag ibinigay sa kanya ang controller. Pero sa lahat ng ipinakita sa video, may isang detalye na mas nakatawag ng pansin kaysa sa iba. Ang mismong sandatang dinala ng robot. Ang ginamit ng Ukraine ay anti-tank mines. Partikular ang mga TM mines ayon sa ulat ng United 24 Media. Sa unang tingin parang hindi ito ang pinaka-natural na choice para sa ganitong klase ng operasyon. Total, nasa pangalan na mismo ang clue, anti-tank mines. Karaniwan ibinabaon ang mga ito sa lupa sa mga lugar kung saan inaasahang dadaan ang mga Russian tanks. Hindi dinadala mismo sa pintuan ng mga sundalong nagkukuta na kampanteng naniniwalang ligtas sila mula sa galit ng Ukraine. Pero doon mismo makikita ang henyo ng ginawa ng Ukraine. Palagi itong mahusay sa pag-iisip ng hindi inaasahan. At sa pagkakataong ito, muli nilang iniangkop ang isang sandatang matagal na nilang hawak at ginamit ito sa paraan na hindi kailanman inakala ng mga Russian troops. Sa totoo lang, hindi na dapat ito ikagulat. Noong January 7, isinulat ng Forbes contributor na si Vikram Mittal na ang TM62 anti-tank landmine na posibleng siya ring ginamit ng NC-13 Robotic Strike Company ay naging parang all-purpose weapon na ng Ukraine. Ang mine na ito ay unang ginamit pa ng Soviet Union noong early 1960s at hanggang ngayon ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na anti-tank mines sa buong mundo. Para sa Ukraine, magandang balita yon. Dahil ibig sabihin malaki ang posibilidad na marami silang stock nito. Ang TM62 ay kulay green, may 32 cm diameter o humigit kumulang 12.5 inches at may lamang 7.5 kilograms o mga 16.5 pounds ng high explosives. Kung ito nga ang mine na ginamit ng robot at may dala itong 12 piraso, ibig sabihin ang isang strike na yon ay naghatid ng 90 kilograms o halos 200 pounds ng eksplosibo. Isang robot lang, pero halos isang mini bombing run ang dala nito. At hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kasalukuyan ng gumagawa ang Ukraine ng sarili nitong bersyon ng TM62 na tinawag nilang TM2025. Sa unang tingin halos kapareho lang ito ng lumang Soviet mine. Pero may mga maliliit ngunit mahalagang pagbabago. Isa na rito ang paggamit ng 3D printed parts, isang hakbang na nagbibigay daan sa Ukraine na gumawa at mag-deploy ng mga mina ng mas mura at mas mabilis. Sa modernong digmaan, hindi lang lakas ang mahalaga, bilis, creativity at adaptability ang tunay na panalo. At sa strike na ito malinaw na ipinakita ng Ukraine na kahit isang robot lang, kapag tama ang gamit, pwedeng magdikta ng takbo ng laban. Pero kung tutuusin, hindi lang ang laki ng pagsabog ang tunay na game changer dito. Ang talagang nagbago sa lahat ay ang bagong fuse ng minang ito. Ayon kay Vikram Mittal, bukod sa bagong electromechanical fuse, may secondary fuse na rin ang TM2025 ng Ukraine. Isang fuse na pwedeng pasabugin remotely. At hindi na kailangan ng henyo para maintindihan kung gaano ito kaepektibo. Ihatid lang ng ground robot ang mina sa eksaktong lugar. Pagdating doon, isang pindot lang. At ang malaking pagsabog na ang bahala sa lahat. Eksakto yun ang nakita natin sa strike ng Ukraine noong Enero. Ayon pa kay Mittal, matagal ng creative ang Ukraine sa paggamit ng TM62 o posibleng ng TM2025. Ginagamit na raw ang mga ito hindi lang bilang traditional landmines, kundi pati bilang munitions na ibinabagsak ng drones at satchel charges. Ibig sabihin isang klase ng sandata, maraming papel. Isinulat ni Mittal, by repurposing a single munition as a landmine, an improvised aerial delivered weapon, or a satchel charge, Ukrainian and Russian units reduce logistical demand while maintaining operational tempo under austere conditions. Sa madaling salita, mas kaunti ang kailangang dalhin pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon kahit sa mahirap na kondisyon. Oo, pati ang Russia ay nagiging creative rin sa paggamit ng anti-tank mines nito. Pero may isang malaking pagkakaiba. Hindi ang Russia ang gumagamit ng ground robots para maghatid ng mga mina.
Ukraine lang ang gumagawa niyan. At ang huling strike na ito ay malinaw na patunay kung gaano sila ka-adaptable. Isang simpleng anti-tank mine, kapag napunta sa tamang kamay, ay pwedeng maging sandatang sumisira ng buong unit. At para malinaw lang, hindi bago sa Ukraine ang ganitong klaseng creativity. Noong May 25, naglabas na kami ng video kung paano nakaisip ang Ukraine ng isang insane mine hack na kayang ubusin ang mga Russian troops na naka-motorcycle. Kung gusto mong malaman ang detalye, mapapanood mo yon sa hiwalay naming video. Balik tayo ngayon sa bagong taktika ng Ukraine, ang paggamit ng ground robots bilang tagapagdala ng landmines. Ipinaliwanag ng 3rd Army Corps kung ano ang ibig sabihin ng strike na ito para sa hinaharap ng laban nila kontra Russia. Ayon sa kanila, ang ginawa ng kanilang mga sundalo ay bahagi ng the new reality of war. Isang bagong realidad kung saan ang ground robots na malamang hindi man lang maiisip kung hindi inilunsad ni Putin ang invasion ay ngayon kayang magwasak ng buong Russian unit sa isang bagsakan. Isang realidad na hinding-hindi inasahan ng Russia. At habang patuloy na umaangkop ang Ukraine, malinaw ang direksyon ng digmaan. Hindi na lang dami ang labanan. Talino, bilis at teknolohiya na ang tunay na sandata. Kung iisipin, kamakailan lang ay ibang-iba ang papel ng ground robots ng Ukraine. Noong November 2025, naglabas ang BBC ng isang artikulo tungkol sa paggamit ng Ukraine ng ground robots sa Pokrovsk region. Sa panahong iyon, hindi pa sila mga tagapagdala ng kamatayan, gaya ng ipinakita ng NC-13 Robotics Strike Company noong January. Sa halip, ang mga robot na ito ay nagbibigay ng literal na lifeline sa mga Ukrainian troops na halos maipit na nang walang tigil na assault ng Russia sa lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. Ayon sa BBC, habang sinusubukan ng Russia na putulin ang supply lines ng mga nagtatanggol sa Pokrovsk, ang mga rutang nagdadala ng pagkain at bala, ang ground robots ay naging tunay na tagapagligtas. Bakit? Dahil tinatanggal nila ang pangangailangang magpadala ng sundalo para maghatid ng supplies. Isang trabahong sobrang delikado. Isang maling galaw lang, isang drone lang na makakita at buhay ang kapalit. Sa halip, robot na lang ang gumagawa ng biyahe. Ang mga ground robots na kilala rin bilang Unmanned Ground Vehicles or UGVs ay kayang maghatid ng parehong supplies ng walang anumang panganib sa buhay ng tao. Isinulat ng BBC tungkol sa isang robot na ginagamit sa Pokrovsk. The robot is small enough to squeeze into a bicycle lane and looks like a mini tank without a turret. Dagdag pa ng BBC, UGVs are difficult to spot, they are harder to jam than an aerial drone, and most importantly, soldiers can operate them remotely from a safer location. Sa oras na lumabas ang artikulo, 70% ng lahat ng supplies para sa frontline forces ng Ukraine sa Pokrovsk ay dinadala na ng ground robots. Sa unang tingin, parang natural na role ito para sa ground drones, logistics, transport at support. Pero hindi nagtagal parehong nag-adapt ang Ukraine at Russia. Ang dating simpleng UGVs ay ginamit na sa mas marami at mas agresibong battlefield missions. Sa isang artikulo noong December 28 para sa Forbes, binanggit ni Vikram Mittal na nahuhuli pa rin ang development ng ground robotics kumpara sa mga drone sa ere at dagat. Pero malinaw ang direksyon. Ayon kay Mittal, ginagamit ang mga robot na ito bilang logistical vehicles at bilang pang-evacuate ng mga sugatang sundalo mula sa frontline. Dagdag pa rito, parehong bansa ay nakabuo na rin ng mas maliliit na ground robots. May tracked, may wheeled at may quadruped o parang hayop ang galaw. May iisang malaking advantage ang lahat ng ito. Mahirap silang makita. Gaya ng binanggit ng BBC, ang ganitong katangian ay ginagawa silang perpekto para sa intelligence gathering. Alam na natin mula sa video ng NC-13 Robotics Strike Company na ibinahagi ng 3rd Army Corps na may kakayahan ng ilang ground robots na mag-record ng footage ng battlefield. Ngayon, isipin mo ito. Isang maliit na robot nakapwesto sa ilalim ng mga dahon at debris, tahimik na nagpi-film ng mga Russian soldiers na walang kaalam-alam na may nanonood sa kanila. Doon mo makikita kung bakit ang mga UGVs ay napakalakas na spying tool. Kung gaano kadalas ginagamit ng Ukraine ang ganitong taktika, hindi malinaw ayon kay Mittal at may sense iyon. Bakit mo nga naman ibubunyag ang lihim mo sa kaaway? Bukod pa sa espionage, may isa pang direksyon ng evolution ng UGVs at maaring ito ang pinaka-importante sa lahat. Ginagawa na silang weapons platforms. At kung pagbabasehan ng ginawa ng Ukraine sa strike ng NC-13, malinaw na ito pa lang ang simula ng papel ng ground robots sa modernong digmaan.
May binigay pang isang matinding halimbawa si Vikram Mittal para ipakita kung gaano kalayo na ang narating ng ground robots ng Ukraine. Ayon sa kanya, may isang ground robot na nakapigil sa isang Ukrainian position laban sa Russian advance sa loob ng 45 araw. 45 araw, isang tagal na nakakagulat para sa isang unmanned system. Isinulat ni Mittal na ang robot na yon ay acting as a mobile weapon platform. The system was used by Ukraine's 3rd Assault Brigade to fill a gap in the Ukrainian lines in Kharkiv Oblast. Dagdag pa niya, ang parehong robot ay na-modify na at ngayon ay kaya nang magdala ng 40mm grenade launcher. Iba man ito sa anti-tank mines na ginamit ng NC-13 Robotic Strike Company. Pareho pa rin ang potensyal ng pinsala. Ibang anyo lang. Parehong mapanganib. Hindi pa ron nagtatapos ang plano ng Ukraine. Ayon pa kay Mittal, pinagdurugtong na ngayon ng Ukraine ang ground-based platforms nito sa aerial drones. Samantala, sinusubukan din ng Russia na gamitin ang sariling UGVs nito para maglatag ng mga mina. Ang punto rito ay malinaw. Ang logistical role ng ground robots ay simula pa lang. Malayo pa ang kayang abutin ng teknolohiyang ito. At ngayon sinusubukan na ng Ukraine na i-unlock ang buong potensyal, lalo na ang paggamit ng UGVs bilang direktang pang-atake. Ang Russian unit na naubos ng isang robot lang ay malinaw na ebidensya na nagiging matagumpay ang estratehiyang ito. Alam ng Ukraine kung gaano kahalaga ang ground robots at all-in na sila sa paggamit nito. Noong January 7, iniulat ng The New Voice of Ukraine na halos 15,000 UGVs ang naihatid sa Ukrainian military noong 2025. At hindi pa iyon ang dulo, may plano raw na itaas pa ito sa higit 20,000 deliveries sa 2026. Kasabay nito, ginagamit din ng Ukraine ang Brave One Defense Tech Innovation Platform, isang military tech marketplace na nag-uugnay sa mga sundalo at mga gumagawa ng kagamitan para pabilisin ang development ng ground robots. Ayon sa The New Voice of Ukraine, 270 Ukrainian companies na ngayon ang gumagawa ng UGVs sa ilalim ng platform na ito. Sa mga system na kanilang dinevelop, 70 na ang nakodify. Ibig sabihin, standardized na at handa ng gamitin ng military. Pagsapit ng October 2025, ang mga ground robots ay nakapaghatid na ng halos 300 tonelada ng cargo para sa Ukraine. Tugma ito sa sinabi ng BBC na 90% ng supply sa Pokrovsk frontlines ay dinadala ng UGVs. Lahat ng ito ay nagpapakita na malapit na o lampas pa ang Ukraine sa target nitong 30,000 ground robots. Iniulat ng The National Interest noong November 15 na balak ng Ukraine na mag-field ng hanggang 15,000 ground robots bago matapos ang 2025. Dagdag pa ng outlet, kayang magsimula ang presyo ng isang UGV sa $10,000 habang ang mas advanced na versions ay umaabot sa $50,000 o higit pa. Kahit ang mas mataas na presyong iyon ay maliit na halaga kung kapalit nito ay teknolohiyang nagliligtas ng buhay ng mga sundalo at kayang magdulot ng matitinding losses sa Russia. Pero kahit malinaw ang progreso, may hangganan pa rin ang kasalukuyang kakayahan. Binanggit na natin kanina na nahuhuli pa rin ang ground robots kumpara sa aerial at sea-based unmanned vehicles ng Ukraine. At mas nagiging malinaw iyon kapag tiningnan ang mga datos at pahayag na ibinahagi ng Commander-in-Chief ng Ukrainian Armed Forces na si Oleksandr Syrskyi. At doon na papasok ang susunod na yugto ng kwento. Ayon sa ulat ng Business Insider, sinabi ni Oleksandr Syrskyi na ang ground robots ay responsable lamang sa 0.66% ng lahat ng drone missions na isinagawa ng Ukraine noong November 2025. Ibig sabihin, napakaliit pa ng bahagi ng UGVs sa kabuuang operasyon. Sa ngayon, unmanned aerial vehicles pa rin ang bumubuo sa karamihan ng drone usage ng Ukraine. Ayon kay Syrskyi, ang mga aerial drones ang may humigit kumulang 60% ng lahat ng strikes laban sa enemy targets. Tanong ngayon, ibig bang sabihin nito na hindi ganoon ka-epektibo ang ground robots? Kabaligtaran. Ang mababang porsyento na iyon ay mas nagpapakita na matagal munang inatupag ng Ukraine ang mas mahirap na problema, ang terrain-based challenges na kinakaharap ng ground robots. Mahirap igalaw ang robot sa putik, gubat, debris at sirang kalsada ng battlefield. Ngayon na unti-unti nang nasusolusyonan ang mga problemang iyon at lumalabas na ang tunay na versatility ng UGVs, malaki ang posibilidad na tumaas ng husto ang bilang ng missions na sasalihan ng mga robot na ito. Ang 0.66% ay hindi tanda ng walang silbing teknolohiya.
Ito ay patunay kung gaano kalaki pa ang pwedeng ikalago ng UGV sector ng Ukraine. At iyon ang dapat ikabahala ng Russia, lalo na matapos maubos ang isang buong unit dahil lang sa isang robot na may dalang 12 mines. Bukod sa pagiging epektibo, may isa pang malaking dahilan kung bakit excited ang Ukraine sa mga bagong UGV developments nito. Nagiging problema na ang manpower at ito ay problemang posibleng masolusyonan ng ground robots. Bahagi ng manpower issue ng Ukraine ay simple pero mabigat. Mas marami talagang sundalo ang kayang ilabas ng Russia. Mas malaki ang bansa at mas malaki rin ang military pool nito. Noong September, iniulat ng RBC Ukraine ang mga pahayag ni Syrskyi na nagsasabing ang Russia ay may 3-1 manpower advantage sa maraming contested regions. Sa ilang lugar, umaabot pa raw ito sa 6-1. Hindi kayang pantayan ng ground robots ang mga numerong iyon. Hindi pa. Dahil hindi pa sila ginagawa sa sapat na dami. Pero may ibinibigay silang ibang klase ng solusyon. Sa halip na magpadala ng tao para gumawa ng delikadong trabaho, robot na ang isinusulong. Resulta nito na popreserve ang buhay ng mga sundalo na kung hindi ay posibleng maging casualty sa laban kontra Russia. May isa pang aspeto ang manpower problem ng Ukraine at mas mabigat ito. Mas nahihirapan na ang bansa na mag-recruit ng bagong sundalo matapos ang halos 4 na taon ng brutal at nakakapagod na digmaan. May mga nagsasabing hindi man lang umaabot sa frontline ng karamihan sa mga nare-recruit. Isa na rito ang dating sniper team commander ng isang Ukrainian Special Forces unit na si Konstantin Proshinsky. Ayon sa kanya, sobrang kaunti ng mga bagong recruit ang talagang nakakarating sa aktual na labanan. Noong November, iniulat ng Military Affairs ang mga pahayag ni Proshinsky. Ayon sa kanya, sa 30,000 na nadraft bandang huli ng 2025, malaking bahagi ang nawawala sa aktual na laban. Isinulat ng outlet na, as a result, brigades appear fully staffed on paper, but a large share of their personnel is absent in practice. Mas nakakatakot pa ang sumunod na detalye. Dagdag pa ng ulat ayon kay Konstantin Proshinsky, despite the declared 30,000 reinforcements, only 2 to 3,000 actually reached the line of contact. Kung totoo ang mga pahayag na ito, ibig sabihin isang kasampulang ng sinasabing nare-recruit ng Ukraine ang talagang lumalaban sa mga lugar na pinakakailangan sila. At mas lalo pang lumalala ang problemang ito dahil marami sa mga kabataang Ukrainian ang umaalis ng bansa papunta sa iba't ibang bahagi ng Europe. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging malinaw kung bakit sobrang halaga ng ground robots para sa Ukraine. Hindi lang sila sandata, sila ay kapalit ng mga sundalong wala na or wala pang darating. Ayon mismo ito sa mayor ng Kyiv at dating heavyweight boxing champion na si Vitali Klitschko. Iniulat ng politiko na diretsahan niyang sinabi na may huge problems with soldiers ang Ukraine. Ipinaliwanag ni Klitschko na bahagi ng problema ay ang mobilization age limits ng bansa. Ayon sa kanya, in the past 18-year-olds served in the army. But those are kids. Right now, you can only be mobilized in Ukraine from age 25. You could lower it by a year or two to 23 or 22. Bukod sa issue sa mobilization, binanggit din ng politiko na ang European Union ay nagbigay ng 79,000 bagong temporary protection decisions sa mga Ukrainian noong September 2025 lamang. Yun ang pinakamataas na bilang sa loob ng 2 taon. At malinaw na indikasyon na maraming Ukrainians ang mas pinipiling umalis ng bansa kaysa pumasok sa military service. Kaya kahit pa 30,000 hanggang 35,000 UGVs ang target ng Ukraine. Bago matapos ang 2026, hindi nito tuluyang masosolusyonan ang manpower problem. Pero malaking tulong pa rin ito. At may isang simpleng katotohanan dito. Wala masyadong sundalo ang papayag na magbitbit ng 12 anti-tank mines sa likod at tumakbo diretso sa isang Russian position. Kung may gagawa man yan, robot na yun, hindi tao. At noong January, ipinakita ng Ukraine na kaya na nilang gumamit ng isang ground robot lang para magdulot ng pinsalang karaniwang nangangailangan ng isang buong unit ng Russian soldiers. Habang nagsisimula ng agawin ng ground robots ang mga headline, hindi rin pwedeng baliwalain ang patuloy na epekto ng aerial drones ng Ukraine. Ayon sa Unmanned Systems Forces ng Ukraine, ang kanilang mga drones ay nakapagdulot ng tinatayang $20 billion na damage laban sa Russia sa loob ng 7 months, bago ang January 2026. At sa pagsisimula ng bagong taon, hindi bumabagal ang ritmo.
Sunod-sunod pa rin ang long-range strikes na tumatama sa mga critical Russian assets, gaya ng makikita mo sa video namin tungkol sa recent strike ng Ukraine laban sa Energia Defense Plant ng Russia. Sa modernong digmaan, malinaw na ang aral. Hindi na dami ng tao ang sukatan ng lakas, kundi talino, teknolohiya at kung sino ang mas mabilis mag-adapt.